Magandang umaga sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong si Senador Amy Marcos na kung saan ay kadugo mismo ng ating mahal na Pangulo. Nakatatandang kapatid ng ating mahal na Pangulo. Pamilya ng ating mahal na Pangulo. Tiyahin ng mga anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa madaling salita, talagang dapat sana ay malapit itong si Amy Marcos sa puso po. O malapit sa puso ni Amy Marcos, ito pong ating mahal na Pangulo, maging yung kanyang mga pamangkin. Pero, kita naman po siguro natin lahat-lahat ang kanyang ginagawa. Kita naman po siguro natin at maliwanag naman po siguro na kahit hindi sabihin ni Amy Marcos, kitang-kita po kung gagamitin po natin yung ating pag-aanalisa na tila mas mahal niya ang mga Duterte. Mas mahal niya si Sara Duterte. Mas kampi siya sa mga Duterte kesa sa ating mahal na Pangulo o kesa sa pamilya ng ating mahal na Pangulo. Ngayon, hindi po maiwasan mga minamahal ko mga kababayan na marami pong mga Pilipinong nagagalit kay Amy Marcos. Bakit nga ba magagalit sa kanya? Ano bang dahilan? Ngayon, para po malaman ng ating mga kababayan kung may dahilan ba ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga taga Ilocos, na magalit kay Amy Marcos. Malaki po o meron pong matibay na dahilan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa parteng Ilocos, na magalit po talaga dito po kay Amy Marcos. Dahil unang-una, kung dadaanin po natin sa makataong usapin, bilang pamilya sana, bilang nakatatandang kapatid, dapat, etong si Amy Marcos ay dapat na mas kumakampi dapat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil nakababatang kapatid niya to Pero bakit ganun? Ano ba dahilan? Ano bang meron? Ano ba ang nasa likod nito? Bakit ganon? O ganon-ganon na lamang ang pagkampi nitong ni Amy Marcos dito po sa mga Duterte. Meron po akong nakakausap, merong mga kaisa natin na nagpapahayag po ng kanilang mga saloobin. Yung iba, ang sabi nila, hindi kaya ganon si Amy Marcos dahil mayroong mga hiwaga o mayroong tinatagong masasamang lihim itong si Amy Marcos na takot siyang ibunyag ng mga Duterte. Sa totoo lang, dati na natin na pag-usapan ito na baka mayroon nga. Kasi hindi normal Sa totoo lang mga kababayan, kung ako si Amy Marcos, kahit pa sabihin nating kaibigan niya, gusto niya ang mga Duterte, pero kung pamilya ang pag-uusapan, may kasabihan nga tayo, kahit gaano kasama ang kapatid mo, magulang mo, ina mo, pinsan mo, ang puso mo, ang paninindigan mo ay dapat nasa pamilya mo. Kaya sinasabi ng iba, hindi normal to. Dapat sa dami-dami ng iniimbestigahan dyan sa Senado o maraming iniimbestigahan dito sa Pilipinas, dapat isama, ibilang si Amy Marcos na dapat imbestigahan. Ano ba talaga ang dahilan niya? Bakit parang nagiging utusan siya? Nagiging tuta siya? Nagiging alipin siya? Nagiging instrumento siya ng kumbaga sa ng mga Duterte? Alam nyo, sa totoo lang, meron po kasing nagsasabi sa akin, pero hindi ko naman sinasabing totoo ito. Kaya daw ganon si Amy Marcos dahil marami daw mga illegal na gawain itong mga Duterte na kasama dito itong si Amy Marcos. Marami daw mga illegal na gawain itong mga Duterte, lalong-lalo na sa sapi ng droga, pasugalan, illegal logging, na kasabwat itong si Amy Marcos.
Ngayon, hindi ko naman kinukumpirman totoo, pero yan po ay haka-haka po o posible, base po sa pag-aanalisa o base po sa mga nalalaman po ng ilan nating mga kababayan. Ngayon, para sa akin, hindi kaya imposible nga o posible nga na ganon. Kaya ganon si Amy Marcos dahil baka natatakot siya na baka ibuking ni Sara Duterte yung kanyang mga tagong lihim. No? Yung tagong lihim nasisira po sa kanyang kredibilidad. Ang tanong, sa ginagawa ba ni Amy Marcos ngayon, sa kanyang pagtatraidor sa pamilyang Marcos, may kredibilidad pa ba siya? Meron pa ba tayong masasabing, meron pa ba siyang kumbaga sa ano, maganda pa ba yung kanyang reputasyon? Para sa akin mga kababayan, kung ako po inyong tatanungin, tila wala na pong reputasyon itong si Amy Marcos biro mo, mas kampi siya kay Marcoleta na kung saan kampi sa bansang China. Biro nyo, kitang-kita po mga kababayan kung saan yung mali, nandoon lagi si Amy Marcos. Biro mo, kampi siya doon sa mga NPA na nagpapanggap na kuno, hindi mga NPA na nagtuturo na lang kung sino-sino yung gusto nilang ituro na NPA. Pero ang totoo, sila yung mga NPA. Kaya, sa totoo lang, kung sinasabi nating delikado na maging Pangulo, si Vice President Sara Duterte, dapat isama din natin to. Na dapat na hindi na dapat magkaroon pa ng katungkulan dahil baliktad ang utak niya Kung saan yung masama, doon siya. Kung ano yung mabuti, yun ang ayaw niya. Kaya, dapat tayong mga Pilipino, pumili tayo ng mga leader na alam yung tama at mali. Huwag tayong pumili ng mga leader na yung mali ay pilit na tinatama at yung tama ay pilit na minamali. Kasi, pagka ganyan yung mga leader natin, mga kababayan, sa totoo lang, malalagay po sa alanganin ang sitwasyon ng ating bansa. Siyempre, pag nalagay sa alanganin yung sitwasyon ng ating bansa, malalagay sa alanganin yung buhay ng ating pamilya, buhay ng ating mga anak. Ewan ko lang kung matutupad pa ng ating mga mahal sa buhay yung kanilang mga pangarap. Kung meron tayong mga katulad nila na magiging leader pa o patuloy na magiging leader ng ating bansa o mamumuno sa ating bansa. Di ba? Ngayon, ang masasabi ko lang po dito kay Amy Marcos, kung nakikinig ka po, Madam Senador Amy Marcos, alam mo, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung kakapalan ng pagmumukha mo, Madam Senador Amy Marcos. Kasi, hindi naman po sa pag-aano sa iyo, hindi naman sa tinutulig sa kita. Pero nakikita ko sa iyo na tila wala ka sa sarili, Madam Senador Amy Marcos Tila dahil sa ambisyon mo na maging vice presidente, dahil sa ambisyon mo na magkaroon ng malawak na kapangyarihan, nagiging alipin ka ng kasamaan. Ngayon pa nga lang na senador ka pa lang ay nagiging alipin ka na ng kasamaan, ano pa kaya pag naging pangalawang pangulo ka, halimbawa lang? Ano po ang kahihinatnan ng bansang ito? Kung may katulad kami o may katulad mo na magiging leader ng bansang ito, kitang-kita naman po, Mrs. Madam Senador Amy Marcos, na tiwalikang opisyal. Maliban sa tiwalikang opisyal, inutil ka na opisyal. Maliban na inutil kang opisyal, bunganga mo lang ginagamit mo, kasinungalingan mo lang ang nagagamit mo bilang isang senador. Isa kang chismosang senador. Isa kang walang kwentang senador. Nagsasayang ka lang po, Madam Amy Marcos, ng pera ng taong bayan. Hindi kami papayag na ang pera namin ay mapunta lamang sa bulsa ninyo na puro mga Chinator. Madam Amy Marcos, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Na kumakampi ka sa mga mandarambong, kumakampi ka sa mga utak kriminal, kumakampi ka sa mga utak adik, kumakampi ka sa mga taong maka-China?
imbes na tulungan mo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagtanggol ang bansang ito laban sa mga mananakop, abay, anak naman ng teteng, Madam Senador Amy Marcos, nasaan na ba yung utak mo? Nasa talampakan na? Ha? Hindi ka ba marunong mag-analisa? Nasaan na yung puso mo para sa pamilya mo? Nasaan na yung puso mo para sa kapatid mo? Dahil lang sa ambisyon mo, kinalimutan mo na yung ugnayan ninyo bilang magkapatid. Kinalimutan mo na iisang dugo lang ang nanalalaytay sa inyong katawan. Iba nga naman talaga ang nagagawa ng pera at kapangyarihan. Di baling mawalan ka ng kapatid, di baling mawalan ka ng mga mahal sa buhay, importante, makuha mo yung gusto mo sa buhay. Magkaroon ka, magkamit ka ng kapangyarihan at pera. Nakakalungkot, Madam Senador Amy Marcos. At nagkaroon kami ng isang senador na katulad mo na walang silbi. Sa totoo lang, Madam Amy Marcos, kung gaano kataas yung baba mo, siya naman kasing liit, kasing kitid ng utak mo. Sa totoo lang. Hindi kita, kumbaga sa salitang Bisaya, wala ko nanamay sa imuha. O hindi kita minamaliit. O hindi kita kung ano man. Di ba? Hindi kita minamaliit at hindi kita hinuhusgahan. Sinasabi ko to base sa nakikita ng taong bayan sa iyo. E sino ba naman taong bayan ang matutuwa na makita nila yung isang senador na imbis sana'y maging katuwang ng Pangulo sa kanyang mga magagandang hangarin ay nagiging katulong, nagiging katuwang ng isang taong makasarili, ng isang taong traidor. Madam Senador Amy Marcos, kung may hiya ka pa sa sarili mo, kung may delikadesa ka pa, kung may utak ka pa, mukhang sa tingin ko Madam Amy Marcos talo mo pa yung nakasyabu, talo mo pa yung lumunok ng isang kutsarang syabu sa mga pinapakita mo. Hindi ko nga alam baka nung nagsalita ka dun sa stage ng INC, nung rally nila na sinasabi mong adik ang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pati yung mga anak niya, pati yung asawa niya, baka nakasyabu ka nun, o baka nakapentanil ka din, kaya mo nasabi yun. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, para po sa akin, hindi po kawalan, no? Hindi kawalan sa ating mahal na Pangulo na mawalan siya ng isang walang kwentang kapatid, no? Mas marami naman po nagmamahal sa ating mahal na Pangulo. Halos po 99% ng Ilocos, mga Ilocano, ay nagmamahal po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No? Pasensya na po kayo at medyo nasa tabi po tayo ng dagat, kaya medyo pag dumadaan po yung mga sasakyan pandagat, medyo maingay po. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, isa lang po ang masasabi ko, no? Para po sa akin, dapat mag-isip-isip na po tayo, lalong-lalo na yung mga DDS na nagagamit po ng mga Duterte. Alam ko, marunong kayong mag-analisa Huwag po tayong sumabay lang sa kagustuhan ng ating kapitbahay, sa kagustuhan ng ating kumpare. Magkaroon po tayo ng individual na pag-aanalisa. Magkaroon po tayo ng individual na pangunawa. Hindi yung kung ano lang yung pangunawa ng iba, siya namang nagiging pangunawa mo kahit mali naman yung pangunawa ng iba. Hindi pwede yung sasabay ka na lang, sasakay ka na lang sa isang sasakyan na hindi mo alam kung ano at saan ano ang patutunguhan nito. Alam nyo mga kababayan, marami po ang nadidisgrasya dyan. Diba? Tingnan nyo, isang halimbawa na lang. Marami nang sumama, maraming nakiisa, maraming nagpagamit kay Vice President Sara Duterte. Lahat sila napahamak. Lahat sila napunta o nasadlak sa hindi magandang sitwasyon. Sinalba ba sila ni Vice President Sara Duterte? Wala. Ba't sila sasalbahin? Yung sarili nga ni Vice President Sara Duterte, hindi nga niya masalba. Nalalapit na yung kanyang nakatakdang katapusan bilang isang walang kwentang politiko. Diba? Kaya sa mga DDS, mag-isip kayo. Pakigamit naman po ng konti yung utak ninyo. Kung may utak pa kayo, Yan, kung may utak pa kayo, pakigamit naman po kahit konti lang. Kaya sa mga DDS, ulitin ko,
pakigamit ng inyong pangunawa. Kasi mukhang yan ang wala kayo eh. Sa totoo lang, mga DDS, pakigamit ng inyong mga utak. Kung ang mga utak ninyo ay nasa puwet na, ipahilot ninyo. Baka kahit papano umangat hanggang tiyan. Para magamit nyo naman yung utak ninyo. Hindi yung sama kayo ng sama, tingnan nyo nangyayari sa inyo. Isinasama kayo, tinuturuan kayo ng manggulo, awayin yung gobyerno, gulihin yung gobyerno hanggang nanununog na lang kayo, nananakit na lang kayo. Kung ano-ano na pinapagawa ni Sara Duterte sa inyo. Pagdating ng panahon, pagdating ng oras na sisingilin na kayo ng batas, nagtuturuan na kayo. Para kayong mga yagit na hindi maintindihan kung kaninong mga anak. 'Di ba? Huwag kayong ganoon. Huwag niyong hayaan na maging instrumento kayo. Ngayon bumalik tayo dito kay Amy Marcos. Ikaw din, Madam Senador Amy Marcos. Sana huwag ka magpagamit kay Sara Duterte. Gamitin mo yung pagiging matalino mo. Yan kung matalino ka talaga. Yan kung may utak ka talaga. Huwag ka magpapadala, huwag ka magpapagamit. Pero sa tingin ko huli na eh. Kasi nagawa niya na yung hindi dapat gawin ng isang kapatid eh. Yung palang ginawa niya doon sa rally ng INC. O tingnan nyo, nung nangyari na yung doon sa INC, naghugas kami na, pati INC. Samantalang sila yung nagpahintulot kay Amy Marcos na magsalita doon sa entablado. Sasabihin na lang na, ay hindi namin alam. O, tingnan mo, gagaguhin pa yung taong bayan. Lolokohin pa yung taong bayan. Samantalang halatang halata naman na pinahintulutan posible naman hindi nila basahin kung ano yung nakalagay doon sa papel. Binabasa yan. Ang problema lang, dahil alam naman natin ang INC kung ano ang INC. Hindi ko naman sinasabing lahat. Lalong ang sinasabihan lang natin dito, yung mga namumuno, na tila mali na po yung kanilang pamumuno. Mukhang politika na talaga yung kanilang pinapasok at hindi na reliyon. Pero ganun pa man, sa'yo Amy Marcos, sana isang araw, ma-realize mo na lahat ng sinasabi mo, ginagawa mo, iniisip mo, ay mali. Yun lang ang masasabi ko, Madam Senador Amy Marcos. So muli po, tulad po na sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.